Mark chapter 9 verse 14 hanggang 29. Pagbalik ni na Jesus, nakita nila ang iba pang mga disciples kasama ang madaming tao. At nakikipagtalo ang mga teachers ng law sa mga disciples. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Tumakbo sila papalapit at bumati sa kanya. Tinanong sila ni Jesus, "Anong pinagtatalunan nyo?" May isang tao na sumagot, "Teacher, dinala ko po ang anak kong lalaki para ipakita sa inyo. Kasi sinapian po siya ng masamang espiritu kaya hindi siya makapagsalita. Pag inaatake po siya ng masamang espiritu, natutumba siya at bumubula ang bibig niya. Sobra siyang pinapahirapan, naninigas ang katawan, pati bibig niya. Nakiusap po ako sa mga disciples nyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi nila kaya." Sabi ni Jesus, "Lahi kayo ng mga walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dali nyo sa akin ang bata." Dinala ng mga disciples ang bata kay Jesus. Nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata. Natumba at gumulong-gulong ang bata, bumubula ang bibig niya. Tinanong ni Jesus ang tatay ng bata, "Gaano katagal na siyang ganito?" Sumagot ang tatay, "Mula pa po nung maliit siya. Madalas po siyang hinahagis ng masamang espiritu sa tubig, minsan po sa apoy para patayin siya. Maawa po kayo, kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Posible ang lahat para sa taong naniniwala." Sumigaw agad ang tatay at sinabing, "Naniniwala po ako, pero palakasin niyo po ang faith ko." At nang napansin ni Jesus na tumatakbong papalapit sa kanila ang ibang tao, inutusan niya ang masamang espiritu, "Pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan. Wag na wag ka nang babalik sa kanya." Sumigaw ang masamang espiritu at pinangisay niya uli ang bata. Pagkatapos, lumabas siya mula rito. Dahil sa nangyari, nagmukhang patay ang bata. Sabi ng mga tao, "Naku, patay na." Pero inalalayan ni Jesus ang bata para makabangon, tapos tumayo na yung bata. Pumasok sina Jesus sa loob ng bahay. Nung sila na lang ang magkakasama, tinanong ng mga disciples si Jesus, "Bakit po hindi namin mapalayas yung masamang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Panalangin lang ang pwedeng makapagpalayas sa ganong klaseng masamang espiritu. Wala nang iba pa." Wow, what an action-packed story. And napaka pagkababa nila galing ng transfiguration, nakita niya yung mga ibang disciples. Dali-dali nagtakbuhan sa kanya yung mga disciples, pati yung tatay ng bata. Tapos tinanong niya, "Anong nangyari?" "Inilapit ko po ang anak ko po sa mga disciples niyo para palayasin ang masamang espiritong sumapi sa kanya, pero hindi po nila kaya." Na gusto ko lang bigyan pansin yung sagot ni Jesus, "Lahi kayo ng walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin nyo sa akin ang bata." Siguro sa human nature ni Jesus, nandun yung meron na siyang exhaustion, napapagod, na iinis, na iirita. Pero hindi siya nagkasala. The Bible clearly says na si Jesus nanatili siyang walang kasalanan. And sadyang sa pagiging tao niya, nararanasan niya yung nararanasan natin. Nagugutom, napapagod, nagagalit, nalulungkot, sumasaya. And it's really amazing na we have a God na masasabi natin na hindi natin kayang sabihin sa kanya na, "Lord, di mo ko maintindihan kasi Diyos ka." Maintindihan niya tayo kasi nagkatawang tao siya. He experienced everything that we are experiencing. And dito nakita natin medyo pissed off si Jesus na, "Lahi kayo ng mga walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dali nyo sa akin ng bata." Nung dinala, nakita niya. Usually kapag may mga inaalihan na masamang espiritu, nagsisigaw di ba? Pero itong espiritu na to, wala siyang sinasabi, wala siyang salitang sinasabi. Tapos nangisay lang yung bata, natumba, gumulong-gulong at bumula ang bibig niya. Tinanong ni Jesus ang tatay ng bata, "Gaano na siya katagal na ganito?" Mula daw pagkabata pa. Tapos tinanong niya yung tatay. Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing kung may magagawa ako? Posible ang lahat para sa taong naniniwala." Mark 9 verse 23. Ang dami nagko-quote nitong verse na to. Kasi nga, nothing is impossible to anyone who believes. Ayan yung sikat na verse na yan. And sumigaw agad ang tatay, "Naniniwala po ako, pero palakasin niyo pa ang faith ko." Naniniwala siya, pero alam niya,
sa sarili niya na lacking pa yung faith niya kulang pa And Lord, palakasin niyo pa yung faith ko, sabi niya kay Jesus. At nang napansin ni Jesus na tumatakbong papalapit sa kanya ang ibang tao, inutusan niya ang masamang espiritu. Pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan. Wag na wag ka nang babalik sa kanya. Kaya pala di mapalayas ng mga disciples. Bingi, bingi yung espiritu. Pipi siya, hindi siya nagsasalita. Bingi rin. Kaya pala siguro hindi mapalayas kasi nung tinatry nung mga disciples ni Jesus, di ba, natry na nila 2x2 sinend sila ni Jesus Christ, and nung pagbalik nila, they are happy, excited na, Lord, napalayas namin yung masasamang espiritu, napagaling namin yung mga may karamdaman. Alam na nila kung paano gawin to, kung paano mag-perform, kasi nga binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Nagawa na nila to. Kaya nagtataka sila bakit hindi mapalayas itong espiritu na to. Ngayon nakita natin nung sinabi ni Jesus, pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan, wag na wag ka nang babalik sa kanya. Kaya naman pala bingi, hindi narinig. Ngayon ang tanong, paano niya narinig yung pagpapalayas ng Jesus Christ? So dito natin makikita na yung authority na meron si Jesus Christ kakaiba. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po siya secret, kasi sinabi niya bakit napalayas ni Jesus tapos yung mga disciples hindi. Ano pong sagot? Sumagot si Jesus, verse 29, panalangin lang ang pwedeng makapagpalayas sa ganong klaseng masamang espiritu. Wala nang iba pa. Matagal nang kasama ni Jesus ang mga disciples niya. Pero at this point in time, we can clearly assume or get na hindi nagpe-pray pa yung mga disciples to God the Father at this point in time. Kasi nga, they're with Jesus. They were able to do miracles. They were able to cast out demons. Pero di pa sila nagpe-pray. Sa ibang account, nakasabi dun, hindi mapapalayas ang ganyang espiritu maliban na lang sa prayer and fasting. Sa ibang gospel, sa ibang book, sa Matthew and Luke. Pero the point here is, hindi yung word yung makakapagpalayas. Kasi nga bingi yung spirito, no? So technically, the authority, that's the reason why the evil spirits are leaving the body ng mga napossess nila. Nung mga disciples ni Jesus, sinend niya 2x2s. May authority sila from God, from Jesus. And then kapag sinabi nila sa spirito, lumayas ka, lumalayas talaga yung mga masamang espiritu dahil doon sa authority na meron sila from Jesus, sinusunod yung salita nila. Pero this time, kaya hindi nila mapalayas kasi hindi sila naririnig ng espiritu. Pero Jesus was able to identify the nature of the spirit. Ito pa, i-clarify ko lang kasi baka malito yung mga tao, kasi may mga ilan na nagtuturo may espiritu daw ng antok, may espiritu ng mga ganyan. Ang nasa Bible lang po na espiritu, evil spirits lang po yung din-identify. Ito po, hindi po sinabi dito espiritu ng kabingihan o espiritu ng kapipihan. Hindi po In-identify lang ni Jesus na yung espiritu po ay pipi at bingi. At pinalayas niya siya. Nagsisisigaw, nangisay, at umalis, iniwan niya yung bata. Nung sinabi ni Jesus na wag na siyang babalik. This was a command more than word. Hindi lang to basta salita. Kasi ito po, ginamitan po to ni Jesus ng haki. Kuya, ano naman yan? Paano nagkaroon ng haki si Jesus? Di naman siya sa One Piece nakatira, di ba? So, hindi. What I wanna say is that he was able to do it. Ano sabi niya? Dahil sa prayer. Ano pong ibig sabihin nun? It is not the authority. Kasi nga, it is not the words that cast out that demon or that evil spirit. It was the relationship of Jesus to God the Father. Yung personal communion niya with God. And alam nyo ba, yung mga disciples hindi nila tinanong paano magpagaling ng karamdaman, paano magpalaya sa masamang espiritu. Nagawa nila yun. Pero ang tinanong nila in other accounts of the book or in other accounts of the Gospels, isa lang po yung tinanong ng mga disciples kay Jesus Christ. Paano po manalangin? Paano mag-pray? Kasi nga, whenever Jesus pray, He withdrew Himself from them. Talagang nagpe-pray si Jesus kapag siya lang mag-isa. And ano po yung matututunan natin dito? Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So ito, para clarity lang din po, hindi po yung panalangin yung makapangyarihan. Ang makapangyarihan po yung Diyos. Kapag nananalangin tayo, hinihingi natin yung kapangyarihan niya na kumilos.
Pero nakadepende yung lahat sa habag at awa at kabutihang loob ng Diyos. Hindi dahil sa mga panalangin natin. Kasi may mga ilang tao na kilala ko parang prayer nila kung bakit nangyari yung ganun. Dahil sa prayer nila, bakit nangyari sa ganun. Tapos sila pa yung mga tao na mahilig sabi, uy, ang effective ng prayer mo. It's not about the prayer. It's about the one you're praying to. It's God's power. And God is a jealous God. If you would make your if you would make your theology, your prayer, your habits, spiritual habits as your idol, God will still loathe against that. God will still have a jealous heart against those things. Kasi gusto niya siya lang talaga yung ino-honor mo, gino-glorify mo, and kinikilala mo sa buhay mo. And napakadali ng malito ng maraming bagay na nakakalito sa mundo. And tingin ko yun yung way ng Diablo para manglinlang. Yung mga bagay na hindi mo aakalain na pwede palang maging idol, nagiging idol. And prayer is so powerful that you get to tap in to God's power. Hindi powerful yung prayer by itself. Kaya lang siya nagiging powerful kasi it is our way or means to connect or tap into God's power. And through prayer and fasting, we can cast out demons too. Pero sa panahon naman natin ngayon, rare na lang yung mga ganito no. Pero nangyayari pa rin. Pero ang gusto lang ng Diyos na makita natin yung lesson is that prayer is more important, or ibig sabihin mas higher level siya compared sa ministry. Paano yun, Kuya A? Kasi 'di ba yung ginagawa ng mga disciples, they were able to cast out demons, they were able to perform healing habang nag-share sila ng good news, which is yung kingdom of heaven is at hand. Pero hindi pa sila nagpe-pray. Tapos in-identify ni Jesus na this kind of spirit can only be casted out through prayer. So dito nililid na sila ng Lord into prayer life. Kasi sa mga susunod na chapter makikita natin ituturo din ni Jesus kung paano mag-pray. God bless everyone.